Alam nyo, sa Pilipinas, may mga kwento na hindi lang basta pampatulog, minsan mga babala yan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang modernong alamat, isang kwentong talaga namang nakakakilabot galing pa sa kailaliman ng dagat. Halika, samahan nyo akong alamin ang hiwaga ng Isla de Malas. Sige, umpisahan na natin sa unang yugto ng kwento. Kilalanin natin ang isang lugar na sadyang kinatatakutan at alamin natin kung bakit. Yan yung babala na palaging maririnig mo sa bayan ng San Roque. Isang paalala na ipinapasa mula sa lolo't lola hanggang sa mga apo tungkol sa misteryosong Isla de Malas. Para sa kanila, hindi to basta kwentong barbero. Ito ay isang katotohanang dapat mong katakutan. Dito napapasok yung bida ng ating kwento, si Lando. Isipin nyo, isang ordinaryong mangingisda. Para sa kanya, ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para lang may maihain sa mesa. Ang dagat ang buhay niya, pero alam din niya na paubos na ang huli. So anong ginawa niya? Dahil sa hirap ng buhay at sa paniniwalang, mga kwento-kwento lang yan, binaliwala niya lahat ng babala. Isinugal ni Lando ang lahat. Itinaas niya ang angkla at pumalaot papunta sa lugar na bawal, sa isang paglalakbay na baka wala nang balikan. Okay, so ando na siya sa gitna ng dagat at dito na magsisimula ang engkwentro. Dito na may lilitaw na isang napakagandang ilusyon mula sa kadiliman. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may biglang lumitaw mula sa tubig. Isang babae. Grabe, yung ganda niya hindi pangkaraniwan. Parang isang pang-akit na kayang bulagin ang kahit sinong lalaki. Siya si Amara. At ang paglitaw niya ang simula ng isang mapanganib na panlinlang. Pero di ba kung gaano kaganda at kaakit-akit si Amara, ganun naman katindi yung kabaliktaran niya. Bigla na lang, may sumulpot mula sa ilalim, si Malok, isang syokoy, isang nilalang na tila gawa sa bangungot, ang bantay ng karagatan. At sa pagdating niya, nagbago ang lahat. Yan yung umalingaw-ngaw na boses na parang yumanik sa buong bangka ni Lando. Isang sigaw na puno ng galit, puno ng pag-aangkin. Bago pa man siya makakilos, naramdaman na lang niya yung marahas na paghila sa kanya pababa, diretso sa madilim na kailaliman ng dagat. So saan dinala si Lando? Halika, sumisid tayo sa nakakakilabot na katotohanan. Silipin natin kung ano ba talaga ang lihim na kaharian sa ilalim ng Isla de Malas. Pagmulat ng mata ni Lando, ito ang bumungad sa kanya. Hindi ito isang ordinaryong kuweba, para itong isang libingan. Yung mga nawawalang mangingisda noon, yung mga inakala nilang nilamon lang ng alon, nandoon pala sila, nagsisilbing palamuti sa isang kahariang gawa sa buto at bungo. At dito na nagsalita ulit si Amara, pero iba na yung tono niya. Hindi na siya yung babaeng kakit-akit. Boses na ito ng isang reyna na naghahatol. Sabi niya, ito raw ang parusa, ang paghihiganti sa kasakiman ng mga tao sa kanilang tahanan, ang dagat. At kung akala nyo silang dalawa lang, nagkakamali kayo. Mula sa dilim, dahan-dahang lumabas ang isang buong korte ng mga halimaw, mga sirenang walang muka, mga syokoy na may ngipin parang sapating. Pinalibutan nila ang kanilang bagong bihag. Dito na naintindihan ni Lando, wala na siyang takas. At ngayon, papunta na tayo sa kasukdulan ng katatakutan, ang huli at permanenteng pagbabagong anyo ni Lando. Isang malamig na halik sa noo. Hindi ito halik ng pagmamahal, kundi isang selyo, isang sumpa. At sa isang iglap, nagsimula ang pagbabago sa buong pagkatao ni Lando. Mula sa pagiging tao, tungo sa pagiging isa sa kanila. Grabe, isang napakasakit at marahas na proseso. Bawat pagbabago mula sa balat na nagiging kaliskis, sa mga binti na nagiging buntot, ay isang paalala na nawawala na siya, nawawala ang kanyang pagkatao, ang kanyang hininga at lalo na ang kanyang boses. Nagiging isang halimaw laban sa kanyang kalooban. So ano nangyari pagkatapos ng gabing yon? Paano nabuo ang alamat na hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin? Ito na ang nakakakilabot na ebidensya. Kinabukasan, ang katawan ni Lando ay inanod sa pampang. At nang makita ng mga taga-bayan, napansin nila sa ilalim ng malamig niyang balat, may mga kumikinang na kaliskis. Doon nila napatunayan, totoo ang mga kwento, totoo ang sumpa. At hanggang ngayon, ang sumpa ay nagpapatuloy. Yung kwento ni Lando,
naging buhay na babala. Sabi nila, tuwing kabilugan ng buwan, maririnig mo pa rin daw ang malambing na awit ni Amara. Pero ngayon, may kasama na itong iyak. Siguro iyak ng mga kaluluwang tulad ni Lando na ngayon ay nangaakit na rin ng mga susunod na biktima. Kaya ang tanong ngayon para sa ating lahat, di ba? Ano ba talaga ang tunay na mensahe sa likod ng lahat ng katatakutan na to? Kwento lang ba to ng mga halimaw o may mas malalim pa itong gustong iparating tungkol sa ating relasyon sa kalikasan? At sa huli, dito lahat yan bumabagsak sa paalalang ito na ang kalikasan, lalo na ang dagat, ay may sariling buhay, may sariling alaala. At bawat kasakiman, bawat pag-abuso na ginagawa natin dito, hinding-hindi nito nakakalimutan. At darating ng araw, maniningil ito.